At sa gabing ito, tayo po ay sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos. At ang talata po nating babasahin ngayon ay hango po sa aklat ng 1 Timothy chapter 4 verse 6 to 16. At ito ay pinamamagatan ko pong a good servant of Christ Jesus. Okay? Sabi po sa verse 6, if you explain these things to the brothers and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith and the good teaching you have followed. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. This is why we work hard and continue to struggle, for our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pagbubulay-bulayan. Saglit po tayo yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin ipinagkatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, ang aming pag-aaral na yung salita, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin sa gabing ito, merong kang magandang bagay na gagawin sa buhay ng bawat isa. May mga bago kang kapahayagan, Panginoon, para sa bawat lingkod mo, O God. Salamat dakilang Diyos, patuloy na ikaw po ang maitaas, maitanghal, and Lord, take full control of everything, O God. At Lord, maging sa iyong abang lingkod na gagamitin, patuloy na ikaw po ang mag-control sa aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Kamusta na po tayo? At nasa ECQ pa rin tayo at wala pa rin po tayong face-to-face na gawain. Pero hindi po tayo mapipigilan ng kalaban na ang salita ng Diyos ay hindi maipahayag. Kaya sa gabing ito, nandito po tayo sa ating live stream at ako po'y nagpupuri dahil meron pong mga social media na mga gamit upang tayo po ay makapag-live stream po. Okay? Bilang pang-introduction po ng ating pag-aaralan, sabi po doon, are you in shape both physically and spiritually? In our society, much emphasis is placed on physical fitness, but spiritual health is even more important. Our physical health is susceptible to disease and injury, but faith can sustain us through these tragedies. To train ourselves to be godly, we must develop our faith by using our God-given abilities in the service of the church. Are you developing your spiritual muscles? Okay. Kung titingnan po natin yung mga nauunang talata ho dito, ang sabi po doon sa verse 1, makikita po natin na sa mga huling panahon, ang sabi nga doon, now the Holy Spirit tell us clearly that in the last times, some will turn away from what they believe. They will follow lying lips or lying spirits and teachings that comes from the demons. Kaya ito'y pinaalalahanan po tayo ng ating Panginoon through Timothy na tayo po ay mag-ingat, magbabantay at may mga bagay gaya ng ating mga binabasa kanina, ipahayag ang katotohanan. Okay? Christ is the Savior for all, but His salvation becomes effective only for those who trust Him. Baliwala po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo
sa mga taong walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya makita po natin, the apostles recon it a main part of their work to remind their hearers, for we are apt to forget and slow to learn and remember the things of God. The best way for ministers to grow in knowledge and faith is to remind the brothers while we teach others, we teach ourselves. Ito po yung binanggit doon po sa verse 6. Kaya makita po natin, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Timothy, kay Timothy, doon sa verse 6, if you explain this to the brothers and sisters, you will be doing your duty as a worthy servant of Christ. Bakit? Kailangan kasi paalalahanan. Kasi ang sabi nga doon, madali po tayong makalimot sa mga bagay na ginawa ng Lord sa buhay sa bawat isa sa atin. Kaya makita to, for we are apt to forget and slow to learn and remember the things of God. Kaya po pinalalahanan po tayo ni Apostol Pablo upang tayo ay patuloy na magiging good servant ng ating Panginoong Hesus. Kaya the best way for ministers to grow in knowledge and faith is to remind the brothers. Okay, ulit ito, to remind the brothers. And while we teach others, we teach ourselves. Okay? Habang tayo po ay natuturo, habang tayo po ay nangangaral, alam niyo po, ang unang tinuturuan po ay yung nangangaral. Okay. Instructions to be a good servant of Christ. Dito po tayo, meron na pong akong i-apat o ilang points po na ating pag-aralan. Instructions to be a good servant. Makikita po natin ito doon sa verse 7. Ang sabi ng verse 7, do not waste time arguing over godless ideas. Kaya, unang instruction, do not waste time arguing over godless ideas. Kaya, pinalalahanan ulit tayo na wala pong kabuluhan ang pagtatalo-talo o pagpapalakasan o papayabangan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi nga doon, do not waste time arguing over godless ideas and all wives' tales. Instead, train yourself to be godly. 1 Timothy chapter 4 verse 7. Kung basahin po natin, do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Spend your time and energy in training yourself for spiritual fitness. Instead na kwentuhan lang tayo ng walang kakwenta-kwentang mga bagay, nagtatalo, ang sabi nga doon, train. Spend your time in training. Spend your time and energy in training yourself for spiritual fitness. Kaya ang sabi din po doon sa 2 Timothy, makita po natin sa chapter 2, verse 16, makita, ang sabi nga doon, avoid godless chatter. Yeah. Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Sa New Living Translation po, ang sabi po doon, avoid godless, foolish discussions that lead to more and more ungodliness. Kaya, minsan, doon sa pagtatalo-talo o whatever na mga bagay, mga kwento-kwento, ay nagiging ungodly po tayo. Kaya pinalalahanan po tayo ng Panginoon. Pinalalahanan po tayo ng Apostol Pablo through St. Paul. Timothy, pinalalahanan po tayo na umiwas, avoid godless chatter. Mga walang kabuluhan na pagtatalo-talo, mga bagay na kumbaga haka-haka. Kaya po, pinalalahanan po tayo upang tayo po para magiging good servant po tayo ng ating Panginoon. Patuloy tayo mag-spend time
At sabi nga po doon sa verse 7 kanina, doon sa 1 Timothy chapter 4, makita po natin na instead, spend your time and energy in training yourself for spiritual purposes. Pangalawa, teach and insist everyone learn the truth. Okay? Marami po, kaya nga pinalalahanan po tayo dito dahil dun, bakit po ito binigay? Dahil nga dun sa warning against false teachings na ang sabi nga po dun sa binasa natin kanina, nabanggit ko po kanina dun sa verse 1 ng chapter 4, the Holy Spirit tells us clearly that in the last time some will turn away from what we believe. Okay? They will follow lying spirit and teachings that comes from the demons. Kaya makikita ho natin, kailangan ho natin i-gamitin, i-exercise ho natin. Alam niyo po, ang share ho natin ng salita ng Diyos, ini-exercise natin yung regalo ng Diyos. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. This is why we work hard and continue to struggle, for our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. Okay? Doon naman po sa buhay ni Timothy, ito po yung mensahe ng Panginoon ni Apostle Pablo, don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and purity. Kaya sa pamamagitan ng ating buhay, hindi ka man magsasalita, nakikita ka nila. Kaya, ang sabi nga noon, teach and insist everyone learn the truth para hindi sila madideceive ng mga false teachings. Nang sabi ng Biblia, maraming madideceive, maraming madadadaya. Kaya makita po natin, Timothy was a young pastor during that time. It would have been easy for older Christians to look down on him because of his youth. He had to earn the respect of his elders by setting example in his speech, in his life, in his love, faith, and purity. Kaya regardless of your age, God can use you. Whether you are young or old, don't think of your age as a handicap. Live so others can see Christ in you. Kaya napakahalaga nito mga kapatid. Live so others can see Christ in you. Ipamumuhay natin ang mga salita ng Diyos, ang katwiran ng ating Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan, may katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, Timothy was a young pastor. Kung titingnan po natin sino ba si Timothy po ay maliit pa lang. He was trained. He was trained by his mother. Alam niyo pa kung sino ang mother niya? Si Eunice. And his grandmother is si Lois. Kaya makikita natin itong mga babae, they are women of God. Talagang yung kanilang pananampalataya, mataas ang antas ng kanilang pananampalataya. At tinuturuan, maliit pa lang, tinuturuan po si Timothy patungkol sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya maaga po siya natututo ng salita ng Diyos because of the teachings na itinuturo ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Pangatlo, do not neglect the spiritual gift you receive. Kung titingnan po natin sa verse 14, sabi po ng verse 14, New Living Translation po, ang sabi nga po doon, do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecies spoken to you when the elders of the church
lay their hands on you. Verse 15, give your complete attention to these matters. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. Okay? Tatanungin ko po kayo, meron na po ba tayong mga spiritual gift? Bilang tagapaglingkod, tagasunod, sumusunod sa ating Panginoon, meron na po ba tayong mga gift? O hindi mo pa alam ang gift mo? Kaya masabi po dito, do not neglect the spiritual gift. Bakit? Kailangan po yung gift na yan ay gamitin po natin. Ibig sabihin, we have to train ourselves na gamitin natin yung ating gift. O ano yung gift po natin? Halimbawa, gift to preach. Ang spiritual gift mo ay nagpipreach ka pa lang. Ang spiritual gift mo ay nagsishare ka ng salita ng Diyos. You have to practice it. Kaya makikita ho natin ang sa pinaalalahan tayo na duha, huwag natin i-neglect, huwag natin pabayaan kasi ang regalo, ang gift po natin, kapag hindi po yan natin ginagamit, baliwala ho yan. At baka pagdating ng panahon na ibinigay sa harap tayo sa Lord, magkaroon po tayo ng problema dahil hindi natin ginagamit ang gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, Timothy's commission as a church leader was confirmed by prophecy. Kung titingnan natin yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 18, and by the laying of the hands by the elders of the church. Nililay hands na siya. He was commissioned as a church leader. Kaya kahit naman siya po nasa kanyang kabataan, siya na po ay ginagamit na ng ating Panginoon. He was not self-appointed leader. Tandaan natin, he was not self-appointed leader. If you aspire to church leadership, see the counsel of matured Christians who know you well and who will hold you accountable. Wala pong nagtataas ng sariling bangko. Okay? Si Timothy po ay kumbaga po kino-commission siya ng mga leaders ng church para magiging lingkod ng Diyos. Okay? Paalala, mahirap po pag tayo po ay nagkaroon ng self-appointment. Ako si ganito, ako si ganyan. Kailangan ho natin mula sa Diyos, through the church leaders, na ikaw po ay ginagamit at gagamitin ng Panginoon bilang church leader. Kaya, pinalalahanan po tayo uli ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 1 verse 18, ang sabi po doon, Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. Okay. Ibig sabihin, hinahanda na si Timothy. Pinalalahanan po siya ni Apostol Pablo. Ang sabi nga doon, kailangan po, sabi doon, Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. Alam niyo po, minsan, kailangan po tayo paalalahanan sa ating calling. Ano bang calling ho natin? Totoo ba tayong tinawag ng Panginoon sa ministry na yan? Kung tinawag tayo ng Lord sa ministry na yan, dapat magtatagumpay po tayo. Kasi ang Diyos po ang ating kasama. Ang Diyos po ang pumili sa atin upang pangunahan ang ministry na yan. Okay? As a young church leader, as a young leader in the church that had a lot of problems, Timothy may have felt intimidated, but the elders and prophets encouraged him and charged him to use his spiritual gift responsibly.
Highly skilled and talented athletes lose their abilities if their muscles are not toned by constant use. And we will lose our spiritual gifts if we don't put them to work. Or hindi natin pinapractice, hindi natin ginagamit yung ating spiritual gifts. Mawawala ho yan sa atin. Our talents are improved by exercise, but failing to use them waste away from lack of practice and nourishment. Kaya alam mo, ang talento ay mababaliwala kapag hindi ho natin yan ginagamit. Hinuhon ho yun para mas lalong kapaki-pakinabang tayo sa ministry. Kaya what gifts and abilities has God given you? Use them regularly in serving God and others. Romans chapter 12, 1 verse hanggang 8 and 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 8. Tingnan lang po natin saglit. 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 8. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, in his prisoner, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God. Kaya dito po natin makikita, pinaalalahanan si Timothy ni Pablo upang magamit niya yung kanyang spiritual gifts. Ang sabi nga doon, for the Spirit of God does not make us timid, but give us the power to love and self-discipline. Okay? Panghuli, pang-apat po, at ito na pong panghuli. Keep a close watch on yourself and on your teaching. Kumbaga po, mag-ingat tayo sa sarili ho natin, even po dun sa ating mga sinasabi, even po dun sa ating mga tinuturo. Ang sabi nga ng verse 16 ng 1 Timothy chapter 4, keep a close watch on how you live and how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Pinalalahanan po tayo. Keep a close watch. Nakatingin sa atin ang kongregasyon. Nakatingin sa atin ang mga taong ating tinuturuan. Yun bang ating sinasabi? Yun bang ating tinuturo? Ipinamumuhay po ba natin ito? Stay true to what is right for the sake of your own salvation. Okay? And hindi lang sa sarili nating salvation. Ang salvation po to those who hear you. Kaya doon sa Timothy chapter 4 verse 16, keep a close watch on yourself and on your teachings. Kaya po makikita ho natin, napakahalaga po mga kapatid, na kung ano yung sinasabi po natin, ano yung tinuturo ho natin, dapat po rin makikita sa atin ang mga bagay na sinasabi ho natin, ipinamumuhay din po natin. We know the importance of watching our life closely. Yan. We must be on constant guard against falling into sin that so easily destroy us. Ang pagkaroon ng kasalanan, fall into sin, nasisira at sinisira ang buhay ho natin, maging ang relasyon natin sa Diyos. Yet, we must watch what we believe or the teachings just as closely. Kung ano yung ating narinig, kung ano yung ating nababasa.
We must watch what we believe just as closely. Tandaan po natin, wrong beliefs can quickly lead us into sin and heresy. Wrong beliefs. Mali yung ating pananampalataya. Mali yung ating naririnig o mali yung mga bagay na akala po natin tama. We should be on guard against those who persuade us that how we live is more important than what we believe. What we believe, ano po bang pinanampalatayanan po natin? Mas importante yung buhay natin doon sa kabilang buhay, not ang buhay natin ngayon. Although ang buhay natin ngayon, dito po natin ipamumuhay, dito po tayo gagawa ng mga bagay para sa ating pamumuhay doon sa kabilang buhay. We should be on guard against those who persuade us that how we live is more important than what we believe. What we believe, na pagdating ng panahon, kasama tayo sa kaharian ng ating Panginoon at sasabihin po ng Diyos ng ating Amang nasa langit, sasabihin ni Jesus, welcome, my good and faithful servant. Ito po yung pinaka-sweetest word na maririnig ng isang tao, ng isang mananampalataya na iwe-welcome ka ng ating Panginoon. Welcome, my good and faithful servant. Dadako po tayo sa summary po natin bilang pagwakas na po. Things to do to be good servant of Christ Jesus. Number 1, do not waste time arguing over godless ideas. Wala pong pagalingan, wala pong palakasan. Teach and insist everyone, learn the truth. Ituro ho natin at i-insist natin ito ang tama. Kung ayaw na maniwala, hayaan na lang natin sila. At least ginawa ho natin yung part po natin. Do not neglect the spiritual gift you receive. Ano bang spiritual gift na meron ka? Gamitin mo yan, kapatid. Kung ang iyong gift ay gift of healing, gift of prayer, gift of giving, o whatever niyan, gift na magko-comfort, magka-counsel, mag-i-encourage, gamitin po natin yan, mga kapatid. Dahil ang sabi nga po kanina, mga gifts na yan, spiritual gifts, kapag hindi natin ginagamit, sila po ay mawawala. At panghuli po, keep a close watch on yourself and on your teachings. Ipamumuhay natin ang ating mga sinasabi. Okay? Mahirap magturo, mahirap mag-aya o invite ng tao. Mahirap na salita ka ng salita, pero ikaw mismo ay hindi po nakikita ang mga salita nating mga sinasabi. We have to keep close watch on ourselves and on our teachings. Maraming salamat, mga kapatid, at tayo po'y saglit na yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katuruan na ipinahayag niyo po sa amin. Dalangin po namin, O God. Lord, anumang mga bagay na itunuro niyo sa amin sa gabing ito, nawa, O God, ito po'y makapagbigay sa amin ng kalakasan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapaalala niyo sa amin bilang mga good servant, O God, na nais mo na ang bawat isa sa amin ay magamit mo mightily according to your plans, according to your purpose. At Lord, gamitin nyo ang bawat isa upang ang iyong salita, Panginoon, ay maihayag at Lord, makita sa buhay ng bawat isa na tunay nga, Lord, na ipinamumuhay namin ang iyong salita. Bless each and every one of us, Father God, maging sa lahat, Lord, na naabot sa tinig na ito, sa live stream na ito, Panginoon. Patuloy ko po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Bless them, Lord, at patuloy maggamit po sila mightily for the glory of your name, O God.
At maging sa panahong ito, Panginoon, na may pandemya, dalangin po namin, O God, na Lord, patuloy na ingatan mo, gabayan mo, and Lord, cover each and every one of us, O God, with your most precious blood, Lord. At we declare that Jesus is Lord over our families, that the blood of Jesus covers all the members of our families, O God. At Lord, hindi namin pinahintulutan anumang sakit karamdaman na makapanaig sa buhay ng bawat isa. Salamat dakilang Diyos, sa inyo ko po, God. Patuloy pinagkatiwala ang lahat, Panginoon. Pagpalain nyo ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.